Bombo Dennis, Bombo Ever, tiniyak ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na magiging mahigpit ang seguridad sa mataas na kapulungan lalo na sa isasagawang special session ngayong araw at kaugnay pa rin yan ng usapin sa muna posibleng banta sa institusyon. Ang kay Gatchalian, batay na rin ito sa rekomendasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na panatilihing nakasailalim ang Senado sa heightened security measure habang patuloy ang pagbiberipika sa mga impormasyon ng may banta ng mga intelligence agency. Dagdag pa ng Acting Senate President, magkakaroon ng comprehensive security survey inspection sa buong kapulungan bilang bahagi ng paghanda sa espesyal na sesyon ngayong araw. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. So we met with AFP and PNP para pag-usapan itong threats. Bottom line is they recommend for us to continue to be proactive and continue implement yung heightened security measures natin. Humingi rin kami ng suporta sa kanila sa pagbibigay ng intelligence information dahil sila lang naman may intelligence information network natin. So tuloy-tuloy yung aking coordination until malaman natin na wala nang ganitong threat or pwede na natin ma-manage yung mga ganitong. Kaugnay nito, Bombo Dennis, Bombo Ever, binigyan din ni Gatchalian ng importansya ng isasagawang special session kung saan si sentro o muna ito sa pag-appoint ng mga general. Patuloy na pagtatalakay sa mga nakabimbing panukalang batas, partikular na ang mga nasa huli at ikatlong pagbasa, gayon din ang pag-naturalize sa dalawang atleta na nais representang bansa sa sports. Dahil dito, nanawagan ng Acting Senate President sa lahat ng mga kasamahan na kapwa senador, maging majority o minority man, na huwag umanong sayangin ang pagkakataon ng isasagawang special session, kaya't mas mabuting dumalo sila upang kanilang magampanan ang kanilang mandato bilang mga mambabatas. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng payag ni Senator Sherwin Gatchalian. Ang importante naman para sa akin itong mga bills matapos tsaka yung CA, ma-confirm yung mga generals. We'll start at 9 and then in-estimate namin matapos mga around 4 or 5. Nag-issue ako ng statement encouraging all senators regarding kung majority or minority ka to attend. These are very important matters lalo na yung sa CA. In fact, yung sa CA, lumampas na nga sa doon sa time na dapat ibigay natin sa mga generals. But importante kasi ito, no? Hindi sila mapropromote at makaka-apekto to sa kanilang mga gagawin later on. Samantala, hindi naman sinagot ng senador ang mga katanungan kung kumpleto na ba ang kanilang bilang para formal siyang maihalal bilang Senate President ngayong araw sa espesyal na sesyon. Nagugat ang mga espekulasyon, Bombo Dennis, Bombo Ever, matapos tahasang magpahayag ni Senator Joel Villanueva na handa itong dumalo ngayong araw sa kabila ng pagiging miyembro ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Dahil dito, nabuksan ang usapin na maaaring maging susi ang boto ni Villanueva upang makumpleto na ang 13 senador at matuldukan na ang sigalot sa liderato ng Senado. Ngunit para kay Cayetano, naniniwala umano siyang ang isasagawang sesyon ay hakbang para tuluyang maagaw sa kanilang kampo ang mga posisyon kabilang ang Senate Presidency at upang matakpan umano ang paglabas ng katotohanan sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control scam. Naniniwala din umano siya na maaaring may sapat na bilang na ang grupo ni Gatchalian para makuha ang Senate Presidency at inakusahan niya itong nakukuha ang kinakailangan suporta dahil sa umunoy panunuhol o di kaya'y pananakot. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo na mamuno. Kahapon, Bombo Dennis, naghain din ang grupo ni Cayetano ng petition sa Korte Suprema na humihiling na ipawalang bisa ang naging Senate session noong June 3 upang maibalik sa kanilang grupo ang pamumuno ng Senado at permanenteng pagbawalan ng grupo ni Gatchalian na gamitin ang anumang kapangyarihan o posisyong nakuha mula sa naganap na reorganisasyon noong June 3. Dahil dito, nababahala ang ilang senador sa majority block sa maaaring maging aksyon ni Cayetano at ng kanyang grupo sa gaganapin na sesyon ngayong araw. Kabilang ang posibilidad na makipag-agawan ito ng podium kay Gatchalian bilang paggiit na siya pa rin ang lehitimong Senate President.
Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!